Ang pamilihang bayan ang sentro ng komersyo ng isang lugar. Malaki ang papel nito sa kabuhayan ng mga mamamayan. Pero paano kung ang public market hindi naman napakikinabangan? Alas 6 ng umaga, naghahanda na si Aling Silvia Marano sa pagbubukas ng kanyang pwesto sa isang makeshift na pamilihan sa barangay West Poblacion, Palawig, Zambales. Alam naman po natin na yung hirap ng buhay ng nagtitinda sa palengke, no? Talaga nga po. Pero Ako nga po dito, madaling araw, nandito na ako. Pag-abang ako ng paninda. Siyempre, may mga hinahulugan ako, may mga utang ako na dapat kong tuparin talaga naman. Ang kanyang pwesto, pinagtagpi-tagping trapal, yero at kahoy. At dahil walang maayos na waste management sa nagsisilbi nilang pamilihan, problema rin nila ang tambak na basura. Hindi rin maayos ang kanilang drainage system. Kapag umuulan, umaapaw raw ang kanal. Bandang alas 7 ng umaga, dumating ang nagdi-deliver ng isda. 3 dekada ng tindera sa palengke si Aling Silvia. Ang kita, pinantutustos niya sa pag-aaral ng kanyang 2 anak. Pag may dumating na isda, nakakuha ako ng isang box na, isang collar na isda. Halimbawa, ang puhunan is 85. Tinda ko ng 100. Kita ko ng doon. 450. Sa kinatitirigang pwesto ng tindahan ni Aling Silvia, may dati palang nakatayong maayos na public market. Kwento ni Aling Silvia, dati raw nakatiles ang kanilang mga mesa. May bubong at malinis na palengke. ang mga nakikita nyo ngayon dito sa pamilihang bayan ng Palawig, ito yung mga paggawa na lang ng mga tindera dito. Tindera-tindero, sila nagpagawa ng mga bubong, sila naglagay lahat niyan. Ang dating public market na ito, konkreto dati, may mga konkretong mesa dyan, pero ginibangan noong 2016 para patayuan daw ng bagong public market. At ito na lang natira sa kanilang palengke, itong konkretong pundasyon. Ano nga ba ang nangyari at hindi natapos ang proyekto? Anong taon giniba ito? Giniba po ito noong 2016 po, before election. Panahon po ng dating Mayor Jean Amog. Giniba siya para? Gagawa daw po ng bagong palengke. Yun ang pangako. O yun po, before election po yun. Pinalipat sina Aling Silvia sa Barangay Santo Tomas. Pinagawa po kami ng parang palengke na parang talipapa, na ganun po ang trapal namin sa bubong. Doon po nilipat kami sa kanila kasi gagawin daw po ito. Noong 2016, hindi na raw itinuloy ang paggawa ng palengke ng pumalit na alkalde na si Billy Aceron. Sa halip, nagpagawa ng panibagong palengke sa Barangay Santo Tomas ngayong 2019. Hindi nanalo, kumbaga yung dating administrasyon. Yun po, ang pag-alam ko hindi na po natuloy. So hindi ko rin po alam kung bakit doon na rin po sa Barangay Santo Tomas. Sabi po nila mas maluwag daw, mas komportable siguro yung mga nagtitinda. At habang ginagawa ang bagong palengke sa Barangay Santo Tomas, walang magawa sina Aling Silvia kundi bumalik sa ginibang palengke sa Barangay West Poblacion. Parang dati, maayos-ayos pa dati. Yun na nga po, sana hindi na kami pinaalis dito. Ito, sino mga nagkabit Kami dito na po mga ang to? gumawa nito. Kayo-kayo na lang. Opo. Para lang po makaalis kami doon at magawa yung palengke doon. Para naman makuha ang kanyang panig, pinuntahan namin sa kanyang bahay ang dating mayor ng Palawig na si Generoso Amog. Pero sabi ng kanyang katiwala, umalis daw ito ng bahay. Gusto sana naming malaman kung bakit giniba ang dating palengke sa West Poblacion at hindi naman itinuloy ang pagtatayo. Pinuntahan rin namin ang kasalukuyang alkalde na si Mayor Billy Aceron para tanungin sana kung bakit hindi itinuloy ang proyekto sa West Poblacion. At sa halip,
ay piniling magtayo ng panibagong palengke sa Barangay Santo Tomas. Ilang beses namin pinuntahan dito sa kanyang opisina si Mayor Billy Asiron. Tumawag din kami, nagpadala kami ng text, pero wala kaming nakuhang tugon doon sa aming mga katanungan. Nagpadala rin kami ng letter of request, pero hindi ito tinanggap ng kanyang opisina. Maging ang Department of Interior and Local Government o DILG na hininga namin ng tulong para makakuha ng record at panig mula sa munisipyo ng Palawig. Hindi pa rin daw nakatatanggap ng sagot mula sa Office of the Mayor. Ang problema sa mga ganitong pagkakataon, ang mga mamamayan naman daw ang naiipit at nahihirapan. Ang mga taga-Palawig Zambales, wala pa ring matino at maayos sa public market. 3 taon mula nang gibain ang kanilang palengke. Pagkaraan dito, lipat na naman kayo doon. Ang hako, magulo. Magulo yung ano namin eh. Parang na ano sa kasama na ata sa politika yan. Ganyang ano. Kayo ang ipit sa gitna. Opo, kaya talagang kayo po talaga naiipit lagi. Si Aling Silvia, natapos na naman ang isang araw na pagbabarat ng buto. Ari ba tingnan natin kung Ayan magkano po. yan? May 2,000 po yan, mahigit. Maganda-ganda na. Nakapagbayad ka na sa utang yan. Bayad na po ako sa isda. Bukas, gigising ka na naman Ganun ng... na naman po. Araw-araw po ganun. Good luck. Ganyan talaga buhay. Ganyan po talaga ang buhay. Kanya-kanya tayong pasan. Laban ng laban. Naman. Hanggat kaya. Tinunguri namin ang itinatayong bagong palengke nakalagay sa karatula rito na may project cost ito na 24.74 million pesos. Gayunman, walang nakalagay kung kailan ito sinimulan at kailan ang target completion date. Nakasaad lang dito na tatapusin ito sa loob ng 120 calendar days. Mula sa sentro ng bayan, dito nalilipat yung mga tindero-tindera kapag natapos na itong kanilang bagong public market. Umaasa yung mga tindero-tindera na ito na yung magiging permanente nilang tindahan at palengke at hindi magpapalipat-lipat. Depende kung sino ang nakaupo sa pwesto. Kung ang Palawig, wala pa rin na itatayong pamilihang bayan makalipas ang 3 taon. Sa Taytay Rizal, may nakatayong bagong public market pero wala ni isang vendor ang nakapwesto rito. Taong 2010, nang masunog ang pamilihang bayan ng Taytay sa Rizal. Sa parking area muna ng nasunog na palengke, pansamantalang pinapwesto ang mga nagtitinda. Isa sina DJ sa mga may pwesto sa parking lot. Tenga muna kami ng bago na bigyan ng lilipatan na hindi pa permanent yon. Basta lang makapwesto sa parking ng palengke. Ngayon, yun yung ginawang temporary. Tolda lang ang nakatayo rito sa parking lot. Masikip rin ang lugar para sa halos 500 tindahan. Nagbunot-bunutan tapos kanya-kanyang paggawa. Pero meron na yung sukat na binigay. Laking tuwa nila nang malamang magtatayo ng bagong palengke noong 2013. May 3 palapag ang gusali, wala pang pintura ang ilang stall, at wala pang koneksyon ng kuryente sa pangalawa at pangatlong palapag. Sa 3rd floor, naabutan pa namin ang tubig mula sa pag-ulan. Barado kasi ang daan ng tubig pababa sa drainage system. Ang tanong, bakit hindi na pakikinabangan ang public market? Siyempre, naiinip na lagi nagtatanong kung kailan matatapos, kailan lilipat. Kaso, hindi rin namin alam eh. Ang talagang original niyan, ang mother ko. Dumating na sa point na nawala na siya, wala pa rin yung palengke. Proyekto ang New Taytay Public Market ni Nooy Mayor Jorik Gakula. Ang budget para rito, 169 million pesos. Nanalong mayor si Janet De Leon Mercado noong 2013. Pero ayon kay Mercado, hindi raw structurally sound ang gusali, kaya hindi itinuloy ang pagtatayo at pagbubukas nito. I created an technical inspection committee. And after the test na sinundak nila, we also found out na ganun nga, may something different or irregular dun sa
sa pagkakagawa ng public market building. So, hindi nag-prosper o hindi natuloy. So, yun yung unang dahilan bakit hindi naumpisahan agad o na ipagpatuloy agad during my term ang public market. 2016, muling umupo bilang alkalde si Gakula at itinuloy ang pagtatayo ng New Taytay Public Market. Ngayong eleksyon 2019, muling nanalo si Gakula sa pagka-alkalde. Gumawa raw sila ng test para matiyak na matibay ang pagkakagawa ng gusali. Ang una namin ginawa ay nag-hire kami ng isang private firm para magkaroon ng pag-aaral. No? I think the hammer test was used. Ito po ay isang ginagamit ng DPWH. And there were representatives from the private sector na naging saksi dun sa pagtetest ng private firm na to. And also, the DPWH could not give any negative comments. So, nakita yung structural integrity at stabilidad nung palengke. Sa dokumentong ito mula sa Taytay LGU, 100% completed na ang proyekto. Pero sa pagbisita namin, malinaw na hindi naman ito tapos. Nung panahon na yan ay ang vice mayor na nanalo ay hindi ko rin kapartido. Ganon din ang 4 na konsehal. So wala kaming majority. So ang palagi nilang sinasabi ay meron daw mga mali doon sa proseso ng pagpapagawa namin. Ito nga daw ay sinertify ng ating sangguniang panlalawigan. Kung pinayagan na ng sangguniang panlalawigan, ay natuloy na yung pagpapaayos. So, siguro by mga bandang 2017, ganun, nasimulan na at yun nga, ginawa hanggang ngayon 2018. Hanggang itong 2019 ay umisip kami ng sistema. Ang ginawa namin, i-prioritize namin yung mga original tenants ng palengke. Sila yung mga nasunugan at nagtiis ng from 2010 hanggang 29 years na tiniis nila yan na dahil lamang sa politika, sila ang nagtiis ng mga paghihirap. Target nilang mabuksan ang New Taytay Public Market ngayong September 2019. Sa bayan ng Kawayan, Masbate, isang nakaabandonang public market at terminal ang natagpuan ng Reporter's Notebook. Dito sa bayan ng Kawayan, ang kanilang public market at public terminal nandito sa gilid ng kabukiran. Sa bayan ng Kawayan, Masbate, isang nakaabandonang public market at terminal ang natagpuan ng Reporter's Notebook. Kung sa ibang lungsod at kung sa ibang bayan, yung mga public market nila, public terminal, nasa sentro ng kanilang lugar, dito sa bayan ng Kawayan, ang kanilang public market at public terminal, nandito sa gilid ng kabukiran. Sa dokumento mula sa Municipal Engineering Office ng Kawayan, taong 2015 nang itayo ang pamilihan at terminal na ito. Declared completed din ang proyekto noong 2016. Ang kabuang ginastos para rito, 25 million pesos. Pero ni minsan, hindi ito nagamit. Dahil hindi nga nagagamit ito at mukhang wala naman nagme-maintain, ayun o, yung mga bench, para sana sa mga pasahero, kinakalawang na. Meron naman nakapark dito, yun nga lang, malaking truck. Ang ilang bahagi at gusali rito, tinubuan na ng mga halaman. Kinakalawang na rin ang ibang pasilidad. Habang naroon kami, napadaan ang vendor sa lumang palengke ng Kawayan na si Lorian Gallego. Mga kailan tinayo yan? Siguro mahigit 3 years na siguro. Oo. Matagal na. Mayor pa dati si Vivo Condor. Oo. Tapos hanggang sa napalitan na siya ni Abinuman. Nalaman nyo ba bakit hindi nagamit talaga ito? Hindi namin alam. Sayang nasisira na. Oo, nasira na. No? Nabakbak na nga yung mga yung yero doon. Nung umpisa pa talaga, wala talaga nakatinda dito. Kasi ayaw ng mayor ni Abinuman, ayaw niya.
Malayo daw sa sa dagat. Balay. Kung dito ilagay din yung sa palengke, malangsa. Kasi walang dagat. Oo, nakakahinayang. Kasi siguro ang laki ng nagamit na pera dito. Nakausap namin ang municipal engineer ng Kawayan na siyang implementing agency ng proyekto. Engineer, ano nangyari dun sa public market at public terminal? Bakit hindi nagagamit? Medyo hindi ako masyado kabisado. Bakit? Bakit hindi siya nagamit? May mga responsible person siguro o tao na pwedeng sasagot. Bakit hindi siya nagamit as of now? Engineer, habang tumatagal yan, nasisira yan. Alam naman po natin yung paano nagdi-deteriorate yung mga ganyang structure eh. Baka dumating sa panahon sira na yan, hindi pa nagagamit. Siguro that time, so dapat na natin i-advise dun sa either sa executive na kailangan na pagtuunan ng pansin. Lumalabas na ipinatayo ang public market sa Kawayan noong 2015 sa pamumuno ni Mayor Edgar Condor. Napalitan si Condor noong 2016 ni Mayor Ramon Abinuman. Ayon kay Abinuman, hindi niya pinabuksan ang pamilihan dahil depektibo ang ilang bahagi nito. Pagkatapos yan, hindi ma-operate kasi ayaw bigyan ng clearance ng DBP kasi defective daw yung building, hindi tapos. Wala pang ceiling yan. So kung i-allow ko, kung may mangyari, akong mayor, baka ano mangyari doon sa public market, may mahulog yan unsirable yung mayor. Pero ayon sa tagapagsalita ni Condor, napolitika lang ang palengke. Muling nanalo si Condor ngayong 2019 at plano raw nilang buksan ang public market ngayong taon. Yun ang pagdududa ng mamamayan dito sa bayan ng Kawayan. Dahil nga, yung construction ng terminal at public market ay during the time of Edgar Condor during when he was a mayor. So, nung nag-vice mayor siya, na parang nagkaroon ng lamat yung allies nila, yung dalawa. Kaya, yun, nagkaroon ng konting problema yata. Pero actually, walang kapro-problema yung proyekto na yan. Ayon kay Felipe Medalla, isang ekonomista at former NEDA chief, bahagi ng tinatawag na microeconomy ang mga nasa retail sector, kabilang na ang mga tindera sa mga public market. Pag may pera ang mga tao, mamimili yan. So you can look at it this way. Pag umunlad ang ekonomiya, uunlad ang retail sector. At pag umuunlad naman ang retail sector, umuunlad din ang ekonomiya. Ngayon, yung retail sector na yan, siguro mga 5 to 6% na ekonomiya. Ngayon, wala na tayong statistics kung ano ang share dyan ng public markets. Hula ko, wala pang 1% na ekonomiya yung public market. Pero wag mong bibiru-biruin yung 1% na ekonomiya dahil ang 1% ay bilyon-bilyon. Kaya naman apektado rin ang ekonomiya kung walang maayos na pamilihan ang isang bayan. Well, unang-una pakikinabangan. Kung maganda ang lokasyon niya, makikinabang ang mga nagtitinda, kanilang kinikita ay tumataas to the point na kaya nila magbayad ng renta. The mere fact na kumikita sila, ang ibig sabihin nun, ang tingin ng mga consumers, mga tao, reasonably at yung presyo doon at kaayon-ayon yung mga produkto kaya nga gusto nila bilhin eh. Para sa mga tindera sa palengke gaya ni na Aling Sylvia at DJ, napakahalaga ng bawat sentimong kinikita nila. Hiling nila masuklian naman ang kanilang pagsisikap ng mas maayos na lugar kung saan sila pwedeng maghanap buhay. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.